Isa na naman pong pinagpalang araw sa bawat isa sa inyo at welcome po sa ating worship sa unang Sunday ng September. Okay? Salamat, pumunta kayo sa church. Ang nasilayan ninyo, ang ating worship team at ang ka-fellowship ninyo, hindi po si Jose Marichan. Di ba? Iginapos daw po muna sandali para hindi mo na umeksena. Pero yun po ay biro-biro lang ng maraming mga tao. Ngumiti po kayo. Pakita niyo ang inyong ngipin kung meron pang natitira. Okay? Madalas ko pong sabihin sa aking mga kinakaunselan, pinapayuhan ng mga ikakasal, sa mga taong mga problemado, ay kahit anong mangyari sa buhay ninyo, sa tagumpay sa kabiguan, huwag mawawala ang sense of humor. Amen? Kailangan matuto tayong ngumiti. Kahit walang nginingitian, ngiti tayo. Bahala na kung anong isipin nila kung saan tayo galing. Diba? At ito po yung gusto ko sanang mangyari ngayon na meron na namang number coding. At sa Leyte, uso po yung mga habal-habal. Isang motorcycle, tapos may mga kahoy, 8 ang sakay. Pero dito po, ito ang aking pangarap na maging kuwan natin, no? Novaliches Bayan. Tapos nakakalipad, di ba? Di ba maganda yan? Walang ganong traffic, di ba? I like that. Pwede palang sumabit, kahit sa ere. Don't do that. That's pretty dangerous. O sa mga tinatamad namang maglakad, gustong pumayat pero ayaw namang maglakad. Gustong lumiit ang tiyan pero ayaw mag-exercise. This is one way to burn fats. Ayan, Ganyan na lang kung ayaw mong maglakad, di ba? Lumantad ka na lang dyan at kwan. Thank you for smiling. Pumalakpak po tayo. We had a great encounter last Sunday and Monday. Para sa akin, yun ang first time na encounter natin na face-to-face na walang takot. Na puno ng excitement. Kasi yung unang encounter natin noong April, medyo may takot pa eh. Kahit face-to-face. Naku, walang-wala po. Yung mga sinasabi nating online, limited face-to-face na mga meeting, that encounter which ended last Monday, ay talagang, it was very liberating, very powerful, at talagang napakasaya po. Of course, dinagdagan pa ng icing on the cake, di ba? The proposal. At nung pinanonood ko yung mga informal video ng proposal ni Sir Tosi kay Doc Joy, naku, mas maingay pa po yung mga nanonood at mas excited pa. Parang ini-imagine nila, isang araw, kami naman. Di ba? Napakaganda po. And last Sunday sa ating message, sininimulan po natin ang isang maikling serye ng message ng The Power of Priority. The Power of Priority. Na pag sa isang disciple, sa isang anak ng Diyos, pag ang priority, ang pinakamahalaga sa kanya ay ang pagsamba sa Panginoon at pagtanggap sa kanyang salita, ang kanyang pagkabalisa, ang kanyang kabigatan ay magiging kagaanan. Ang mga kalungkutan ay magiging kasiyahan. The power of priority. Ngayon naman, itutuloy po natin yon. The same idea, the same thought. Pero ang titingnan po natin ay si David, the greatest king of Israel. Psalm 27. Psalm 27. Ganito po ang sinasabi ng Psalm 27. Verse 4,
The one thing, sabihin nga nyo, one thing. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, sabihin nyo, seek most, is to live in the house of the Lord all the days of my life, delighting in the Lord's perfections and meditating on His temple. Verse 5, for He will conceal me there when troubles come. Sabihin nyo, when troubles come. He will hide me in His sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. At His sanctuary I will offer sacrifices with shouts of joy, singing and praising the Lord with music. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos at aming Ama, magbukas ka po ng isip at puso at kaluluwa. Send forth your Holy Spirit to work among us mightily. Speak to your servant and through your servant. Cover us, Lord God, with the blood of Jesus that was shed on the cross. Minister to us in a powerful way. Bihagin mo po ang aming puso, ang aming isip, ang aming buong buhay, para sa inyong karangalan at kaluwalhatian lamang. In Jesus' name, amen and amen. Ang tugon po ni David sa kadakilaan ng kanyang Diyos, one thing, sabi niya. He is the one thing, that number one priority. And what is that? To give worship to God and to receive the Word of God. Para pong sa tinalakay natin last week, yung kanyang wanting, yung kanyang nangungunang pinahalagaan ang sumamba sa Diyos at tumanggap sa kanyang salita. Mga kapatid, when the worship or praise of God is your priority, what blessing do you receive? Pag nangunguna ang pagsamba sa Diyos, anong pagpapala ang dulot nito para sa iyo at para sa akin? What blessings do we receive? Dalawa po ang gusto kong i-highlight dito. Una, when we praise God, praise opens the door to God's presence. Number 2, praise opens the door to God's power. Nagbubukas ng pinto ang pagpupuri. Praise opens the door to God's presence. Ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos ay nagbubukas sa pintuan tungo sa presensya ng Diyos. The one thing I ask of the Lord, the thing I seek most, isa lang ang bagay na inihingi ko. Isang bagay ang pinakahanap ko. Ano po yun? To live in the house of the Lord all the days of my life. Yung ako'y laging nasa tahanan at presensya ng Diyos sa aking buhay. Nang kagalakan ko, delighting in the Lord's perfections, at ako'y nagbubulay lagi sa Kanyang templo. Tingnan po niyo yung word. I ask, I seek the most. Alin po ang pinakananais ninyo sa inyong buhay sa mga oras na katulad nito? Sabi po ng Biblia, pag hinanap mo ang Diyos, matatagpuan mo siya. Basta hinanap mo siya ng buong puso. When you live in His house, pag ikaw ay tumatahan sa Kanyang tahanan, at ikaw ay nagagalak sa Kanyang kadakilaan, sa Kanyang perfection, you will enjoy the very presence of God. Alam mo, pwede kang tumira sa isang napakagandang hotel. Pagising mo sa umaga, Sister Oakley, nandun na yung lahat ng bread, yung lahat ng cheese na gusto mo. Nandun na yung lahat ng pagkain ng kwan. And then, matiyempuan mo pa, nandun yung mga sikat na tao na gusto mong makausap. Kaya kayo lalapit magpapa-selfie. Di ba? Sabi ni David,
Yung lahat ng magagandang lugar at mga dakilang tao na pwede mong makasama, wala yan kung ihahambing sa kadakilaan ng presensya ng Diyos na siyang pwede mong makausap at makasama. How many of us finds greatest delight and joy in the presence of the Lord? How many of you have seen people na talagang, naku, nakita ko nung isang araw, yung post ng mga taga-GRC, yung mga manggagawa, aba, kasama nila ang dating Vice President. Di ba? Tuwang-tuwa sila, panayingiti. Yung mga taong nakita ko doon, hindi naman madalas ngumiti pag nasa church. Pero nung kasama nila si Vice President Robredo, ba? Hindi mo mabili ng 1,000 pesos ang ngiti. Di ba? I know, it's understandable. We want to be with good people. We want to be with great people. We want to be in a very nice place. Pero kay David, wala yun. One thing I ask, what I seek the most, yung ako'y nasa presensya ng dakilang Diyos, tinitingnan ang kanyang kadakilaan, pinagbubulay-bulayan ang kanyang kabutihan, ang kanyang karangyaan. That is what I seek the most in my life. Yan po kasi ang protocol ng paglapit sa Diyos Yan ang protocol. Kahapon kasama namin ang aming mga pumo, narinig ko si Pastora. Pag may binigay siya kay Kemi, what do you say? Thank you. Pag ihingi, anong sasabihin mo? Please. I love you, Kemi. I love you, Yoyo. Diba? The protocol. How do you approach God? Alam po natin yun, Psalm 100, di ba? Worship the Lord with gladness, and then it says, come before Him singing with joy. Paano ka lalapit sa Diyos? Come before Him singing with joy. And then verse 4, enter His gates. Paano ka papasok sa kanyang lugar? Enter His gates with thanksgiving. Go into His courts with praise. The protocol, the procedure in coming near to God is by praise, by thanksgiving, by singing. Hindi ba kayo nagtataka? Hindi ba niya naitatanong minsan, bakit ang dami nating awit at sa pasimula? Batay po sa ganitong mga sinasabi ng salita ng Diyos. The presence of God is the most delightful, enjoyable, and desirable thing in life. Mga kapatid, ang presensya ng Diyos, yun ang matinding nagbibigay sa atin ng kagalakan, pinaka-enjoyable na dapat nasahin ng bawat anak ng Diyos. Alam niyo kung bakit? Pag nasa iyong presence ng Diyos, may pangako siya sa iyo. Kahit anong mangyari, kasama mo siya lagi. Meron pa nga binanggit dyan ng Psalmist sa Psalm 27. Ang sabi niya rito, don't leave me now. Don't abandon me, O God of my salvation. And then in verse 10, basahin natin, even if my father and mother abandon me, the Lord will hold me close. Even if my father and mother, even if my boyfriend, my jowa, iwanan niya ako, lalo akong ilalapit, ididikit ng Diyos sa kanyang puso. Sa inyo, bawat isa inyo na binibiktima ng pangiiwan, sabi ni Lord, lumapit ka sa akin, hanapin mo ang presensya ko. At ang pangako niya sa iyo sa Hebrews 13, yes, palakpakan po natin siya. Ang pangako niya sa atin sa Hebrews 13, I will never fail you, I will never abandon you. Sabihin mo sa iyong katabi, God will never forsake you. At itong ganitong Diyos na nagmahal sa iyo ng labis, na siyang pinakamakapangyarihan, pinakamabuti, yun ang nagsasabing, lumapit ka sa akin, hindi kita iiwanan.
Kaya gusto ko po yung attitude ni Moses eh. Katulad ni David, di ba? Nung sabihin ng Panginoon kay Moses, sabi niya, sige Moses, nung magkasalang Israel, nagalit ang Diyos. Sige Moses, pinangako ko naman yung lupang pangako sa inyo, punta na kayo doon, hindi na ako sasama, sabi ni God, angel ko na lang ang pasasamahin. Ba? Sa atin, katropa lang, okay na sa atin eh. Sa kanila, angel pa. Alam mo, sagot ni Moses? Lord, sabi niya, nandun sa lupang pangako ang lahat ng pinangako mo sa amin. Nandun ang tagumpay, nandun ang kayamanan, nandun ang mga bahay na hindi namin naangkin noon. Yes, sa lupang pangako, nandun yon. Pero ayaw namin ng lupang pangako, ayaw namin ng tagumpay pag hindi ikaw ang kasama namin. We don't like success and victory. We don't like new houses if your presence is not with us. Like David, one thing I ask of the Lord, to be in His presence. Siguro masasabi natin ng patotoo ng isang tao, sabi niya, the road I have traveled has not always been an easy road. The path was always full of stones. Sino po sa inyong hindi naging maganda ang inyong journey? Ang daming mga pagsubok, ang daming bato, nakakatisod. Sino po sa inyong nagkandatisod na, nagkanda pa na sa paglalakad sa mundong ito? Ako lang ba? Alam ko, marami rin kayong naging problema. But I am still here, sabi niya. I know that the only reason I am able to make it this far, the only reason I am still here today is that the Lord is walking the road with me every step of the way. Andito pa rin ako sa kabila ng matitinding pinagdaanan ko sapagkat sinamahan ako ng Panginoon. Hindi niya ako iniwan. So pag mga kapatid, kahit anong pinagdadaanan ninyo, tandaan ninyo, always seek the presence of God in worship. Sabi po ni Craig Denison, God loves worship. He longs for it. Ninanais ng Diyos na ikaw ay sumamba sa Kanya. Ikaw lang ang ayaw eh. Ang sarap mong Pero mo ang Diyos na gumawa ng paraan para makalapit ka, ikaw, hindi ka pa rin pumapansin. He longs for it. Think of that. You have an opportunity every day through worship to satisfy the heart of the one who paints the sunsets, breathes life into dust, and forms mountains, galaxies, animals, angels, and humankind with just the power of His voice. You bring your Creator immense joy and satisfaction when you worship. Ang Diyos na sa kapangyarihan ng Kanyang salita, ipinunta niya ang napakagandang sunset sa umaga, pati na ang paglubog ng araw. Siyang lumikha ng lahat ng mga galaxy, ng lahat ng mga planeta. Siyang lumikha ng lahat ng angels, ng tao, sa kapangyarihan ng Kanyang salita. At ang Diyos na ito, sinasabi niya sa iyo, gusto kong lumapit ka sa akin. I want to have a relationship with you. I want you to worship me. Pagkatapos ikaw, ay hindi pala ikaw. Ang hirap naman, pagkausap mo yung wala dito. Tapos ganun tayo, di ba? The priority of praise, when we worship and praise, a door is open to us. Open wide. The door into the presence of God. Sino sa inyo nagsasabi kay Lord, Lord, kahit anong mangyari, sasamba ako sa iyo. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Secondly, ano bang blessing ang dinadala sa atin ng ating pagpupuri sa Diyos? Praise opens the door to God's power. Praise opens the door to God's power. Pag ikaw ay nagpupuri, pumapasok ka sa presensya ng Diyos. Pag nasa presensya ka ng Diyos, ikaw ay pumasok sa pintuan ng kapangyarihan ng Diyos. Alam niyo, nakikita ko? When the presence of God is there, the power of God is there. When the power of God is there, it expels
the power of Satan and his demons. Pag nandun ang kapangyarihan ng Diyos, itinataboy nito ang kapangyarihan ng diablo at ng kanyang mga demonyo at ng maraming mga problema. Sapagkat yung mga bagay na yan, hindi pwedeng tumayo sa harap ng ating Panginoon. Be in the presence of God and you will experience the power of God. Ano po sabi rito? For He will conceal me. He will conceal me there when troubles come. Pagdating ng trouble, hindi sinabing if troubles come. Pag sinabing if, posibleng dumating, posibleng hindi. Pero pag sinabi mong when, sigurado darating ang trouble. Hanggat nasa planetang Earth ka, magkakaroon ng trouble. Kung ayaw mo ng trouble, mag-resign ka sa planetang Earth. Saan mo gusto? Diba? As long as you are in this earth, there will be troubles. Pero ang maganda, sa panahon ng trouble, sinong tutulong sa iyo? Sinong magtatago sa iyo? He will hide me in His sanctuary. He will place me out of reach on a high rock. Then I will hold my head high above my enemies who surround me. Yung kapangyarihan ng Diyos ay pwede mong maranasan sa tatlong area. Sa maraming areas po ito. Pero gusto ko lang i-highlight ang tatlong larangan ng buhay kung saan pwedeng kailangan natin at pwede nating maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Ito po yung the power of protection, the power of provision, and the power of promotion. Hindi ba okay na yan? Kahit wala nang iba, marami pang iba, pero yun lang tatlong bibigyang diin natin. Sino sa inyo gustong maranasan ang kapangyarihan ng Diyos para ingatan ka? Di ba? Alam ko, yung iba sa inyo cellphone nga ninyo, pinapaingat pa nyo kay God Buhay pa kaya natin? Di ba? The power of protection. For He will conceal me there when troubles come. He will hide me in His sanctuary. He will place me out of reach. Sabihin nyo, out of reach. Ilalagay niyo ako sa isang lugar na hindi ako pwedeng habulin ng aking kaaway. Sa Tagalog, itatago niya ako kapag may kaguluhan. Please, pag walang kaguluhan, huwag nang magtago, okay? Tatago niya ako pag may kaguluhan. Sa loob ng kanyang templo ako iingatan. Sa ibabaw ng batong malaki, ako ilalagay. He will keep you safe. At kung titingnan po natin sa verse 1 hanggang sa mga verse 4, makikita po natin yung testimony ni David kung sino ang Diyos sa kanya, kung gaano ang kapangyarihan ng Diyos. Number 1, sabi niya, the Lord is my light. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I trust? Ito po'y kinikilala na mayroong kadiliman sa mundong ito. Darkness symbolizes sin, unrighteousness, injustice, lies, sickness, doubts, poverty, and persecution. Kapatid, madilim ang sanglibutan. Maraming panganib, maraming problema. Kapag inaawit natin yung Waymaker, your light in the darkness, ginagawa kong prayer yun Sa panahon na ikaw confused, hindi mo alam ang gagawin mo. Lord, You are my light. We are living in a dark world. Ang tama, ginagawang mali. Ang mali, ginagawang tama. For them, they call it, wrong is called right and right is called wrong. Kawawa po tayo. Tapos ang payo ng iba, sige lang, kahit anong maranasan mo, just follow your heart. Ngek. Pag sinunod mong puso mo, mapapahamak ka. Kung anong feel mo, samantalang ang sabi ni Jeremiah, ang sabi ng Panginoon kay Jeremiah, the heart is deceitful above all things. Pagkatapos you follow your heart, pwede ka lang sumunod sa puso mo kung ang puso mo ay hawak ng Panginoong Diyos at sinurrender mo sa Kanya. Di ba? Madilim po ang sanglibutan. We need the light of the presence of God. And number 2, the Lord is my salvation. The Lord is my salvation. The Lord is my light
and my salvation. Ito po'y kinikilala na kailangan nating mailigtas sapagkat tayo'y nasa mapanganib ang sanglibutang ating ginagalawan. Nandyan po ang mga demonyo, nandyan si Satanas, nandyan ang mga taong laban sa atin, nandyan ang mga tukso, nandyan ang karamdaman, nandyan pa rin ang pandemic. At nababago na po ang kapangyarihan ng mundo. Ang China gusto po niyang mag-dominate. Ang daming mga binibiling property at saka business sa United States. Ang invasion ng Ukraine po ay mahigit ng, nasa 200 days na. Akala natin madalian lang yon. Ang Iran, maliwanag pa rin ang kanilang layunin, kailangan mawala ang Israel sa kanilang kinalalagyan. Kaya kung ako sa inyo, punta na kayo ng Israel bago mawala. God is the one who brings me to safety. Sabi po ni Charles Rayleigh, commenting on that verse 1, the Lord is my light and my salvation. Ang sabi niya, light dispels the anxieties and dangers of darkness. Salvation guarantees the defeat of all adversaries. Defense or fortress or stronghold assures victory against all assaults. Pag ang Diyos ang iyong liwanag, ang iyong kaligtasan, ang iyong tanggulan, panalo ka, kapatid. Sabihin nga niya sa inyong katabi, panalo tayo. And then the Lord is my stronghold, ang sabi rito. Inuusig po ang mga Kristiyano sa iba't ibang dako ng sanglibutan. Ang dami pong napapatay ng mga Kristiyano, ang daming nakabilanggo. Pero sa gitna ng mga pangyayaring ito, ang sabi po, sa Psalm 118, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It's not in your screen. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Kaya patid, mas mabuting magtiwala at magtago sa Panginoon kaysa mga taong may kapangyarihan. Alam niyo, nagmamadali ng ating kaaway na Satanas sapagkat alam niyo, malapit nang matapos ang kanyang oras sang libutang ito. Nanunukso siya, naninira siya, sinisikap niyang wasagin ang ating mga buhay, mga kapatid. Lagi niyong isigaw, the Lord will keep me safe, the Lord will protect me, the Lord will conceal me. The Lord is my light and my salvation, why should I be afraid? The Lord is my fortress, protecting me from danger, why should I tremble? Comment po ni Warren Wiersbe dito, He is our light, so we need not fear because of darkness. He is our strength or stronghold, so we need not fear for our weakness. And He is our salvation, so victory is sure. Siya ang ating liwanag, kaya hindi tayo dapat matakot sa kadiliman. Siya ang ating lakas o tanggulan, kaya hindi natin dapat katakutan ng ating kahinaan. Siya ang ating kaligtasan, kaya tiyak ang pagtatagumpay ng mga anak ng Diyos. Amen? Gusto ko pa rin basahin natin sa Tagalog yun Basahin natin sa Tagalog. Si Yahweh ang ilaw ko at kaligtasan. Sino pa ba ang aking katatakutan? Sige nga, basahin niyo susunod. Si Yahweh ang muog ng aking buhay. Sino pa ba ang aking kasisindakan? Kung buhay ko'y pagtangkaan ng taong masasama, sila'y mga kalaban ko at mga kaaway nga. Mabubuwal lamang sila at mapapariwara. Kahit isang hukbo ang sa aking pumalibot, hindi pa rin ako sa kanila matatakot. Salakayin man ako ng mga kaaway, magtitiwala pa rin ako sa may kapal. Grabe. Nakakasindak ang kanyang sinabi. Sobrang nakakatakot. Isang hukbo ang papalibot at lalaban sa akin. Sunod-sunod na problema. Roller coaster na trahedya. Nanaginip ka na ba na lahat ng malalakas kalaban mo? Pa'y dumating ang Marvel's Avengers, akala mo kakampi, kalaban pala. Dumating ang Justice League, pa'y kalaban pala. Dumating ang Probinsyano at saka Agila, pa'y kalaban pa rin. Dumating si Darna, kalaban mo pa rin. Sabi niya, kahit sinong pumaligid sa akin, kahit isang hukbo, hindi ako matatakot.
sapagkat ang Diyos ang nagliligtas at nag-iingat sa akin. Amen. Of course, yung sinabi ko yung parang panaginip lang, pero marami sa inyo, ang problema ninyo, hindi panaginip, realidad eh. Pero kung realidad ang problema ninyo, ang mas maliwanag na realidad ay ang kasama mo ang Panginoon at siyang mag-iingat sa iyo. Amen? And then there is the power of provision. That's just the power of protection. The power of provision because of the power of God. Siguro hindi natin mababanggit masyado sa Psalm 27 ito, na ang Diyos ang magbibigay ng inyong bawat kailangan. Of course, nasa ibang bahagi yan ng Biblia, pero ang sabihin natin, paano kayo iingatan ng Diyos? Paano kanya itatago kung hindi kanya pakakainin, di ba? Basta kahit saan kadalhin ng Panginoon, ibibigay niya ang bawat kailangan mo. Ibibigay niya ang bawat kailangan mo. Of course, alalahanin po natin ang Psalm 23, 4-5. The Lord is my shepherd, I have all that I need. Then sa verse 5, anong sabi? Naghahanda ka ng pista sa aking hapagkainan kahit marami akong kalaban. Gusto ko po ito eh. Kasi kung minsan pag marami tayong problema at marami tayong kalaban, akala natin tayo pinabayaan eh. Pero sabi niya, ang ating Diyos, He prepares a feast for me. Even though there are enemies, nandyan ang karamdaman, nandyan ang kahirapan, nandyan ang pagbagsak, nandyan ang kabiguan, nandyan ang problema, nakaupo silang lahat dyan. Pero kahit marami ka, napapaligiran ka ng problema, ang sabi ng Biblia, hindi ka pababayaan ng Diyos. Naghahanda pa rin siya ng pagpipista para sa iyo. You honor me by anointing my head with oil, my cup overflows with blessing. Basahin nga niyo yung huling bahaging yan. My cup overflows with blessings. Ang aking saroy umaapaw, hindi nauubos sa pagpapala ng Diyos. And then the power of promotion. When you worship God, you enter His presence, you enter the door of power, and there is the power of promotion. Ang Panginoon ang magtataas sa iyo. Amen? Marami kang karibal sa mundong ito. Marami kang kakumpetensya. Ewan ko pa, kahit ikaw mabait, ang dami pa rin ayaw sa iyo. Di ba? At yung mga naninira sa iyo, mas marami nga silang kasiraan eh. And of course, even sa iyong career, sa iyong community, normal lang kasi limited ang resources ng mundo. Gusto mo to, gusto din nila, at marami kang kalaban. But God cares about you. He will place me out of reach on a high rock. Ilalagay niya ako sa isang lugar na hindi ako kayang abutin ng aking kalaban. At hindi lang yun, anong sabi? Then I will hold my head high above my enemies who surround me. Kita niyo yung picture ng panalo? Hinahabol nila ako, gusto nila akong bumagsak, pero sabi niya gano'n, dahil itinago ako ng Panginoon, itinaas ako ng Panginoon, sabi niya, angat noo. Panalo ako laban sa aking kaaway. Kaya patid, kahit gusto kang ibagsak ng tao, ang Panginoon mo, paglalapit ka sa Kanya, itataas ka niya. Di ba? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Dapat sa Kanya tayo magpakumbaba. God is saying, He will affirm His love for you. Sasabihin niya mga taong humahabol sa iyo, humaayaw sa iyo. Oh, sabi niya ganon, this is mine. I have her back or his back. Sagot ko to, ang sabi ng Panginoon. Akong bahala sa Kanya. Psalm 75, isang paalala sa inyo na marami kayong kakompetensya sa buhay ninyo. For exaltation or promotion comes neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He puts down one and exalts another. Promotion, exaltation comes from the Lord who loves you, who gave Himself for you. Amen? Sa Kanya kayo magtiwala, mararanasan nyo ang Kanyang kapangyarihan. Look at the priority of David.
wanting, only wanting. Sa dami niyang problema, ang priority pa rin niya, wanting, only wanting. Mabuti pa kayo, marami kayong options eh. Yung iba sa inyo, nakalistang opsyon niyo, ano kaya ang gagawin ko? Natalo ang aking kandidato. Pupunta kaya ako ng Dubai? Pupunta kaya ako ng Qatar? Pupunta kaya ako ng Middle East? Pupunta kaya ako ng Canada? Pupunta kaya ako ng Australia? Eh, yung isang kapatid dito, hindi nga niya malaman kung Australia ba o Canada eh. Ang dami niyang opsyon. Di ba? Mag-i-stay ba ako rito? Mag-aasawa ba ako? Eh, siyempre, pag iniisip mo mag-aasawa ba ako, wala namang lumiligaw. Paano yun? Hindi pala, wala pang boyfriend or girlfriend. Kay David wala yun eh. Number one po, yes, ngiti muna kayo. Pinangingiti ko lang kayo. Number one focus ng kanyang buhay, hindi many things. One thing. Only one thing that I desire. It is one thing, it is about his relationship, his love and trust with the Lord. Yung kanyang ugnayan sa Panginoon yung nauuna, yung kanyang pagtitiwala, yung pagsama ng Panginoon sa kanya. Remember, si David, wala pa po siya, hindi pa siya nakakaligtas sa trouble, pero may declaration niya, mananalo ako sapagkat ang Panginoon ang tutulong sa akin. Nasa presensya ko ng Panginoon. I'm asking God for only one thing to live with Him in His house. My whole life long, I'll contemplate His beauty. I'll study at His feet. Kaya nga pinost ko kanina sa mga bakit ang daming mga tao nagsasabi nila gusto nilang pumunta ng langit, pero ayaw pumunta ng church? Di ba? Bakit ang daming mga Kristiyano? Ang sabi nila, mahal na mahal ko si Lord, hindi ko siya ipagpapalit. Lagi ako siyang sasambahin, pero pag umulan, next time na lang, Lord. Wala pa sa kanila yung wanting, wala pa sa kanila yung tunay na, yung talagang heart ni David na, wanting I desire. By the way, sa pagwawakas po natin, ba't ganun si David? Saan galing kanyang puso? Natatandaan nyo? Nung i-reject ng Panginoon ang unang hari ng Israel, si Saul, sabi ni Samuel kay Saul, God rejected you. But now, your kingdom must end, for the Lord has sought out a man after His own heart. Nakakita ng Diyos ng isang lalaki ng kanyang puso ay ayon sa Diyos. Nakakita ng Diyos ng lalaking kanyang napupusuan. Mula sa kanyang puso. Anong klaseng tao ang napupusuan ng Diyos? Natatandaan po nyo, nung maganap na si Samuel, pinapunta siya ng Diyos sa pamilya ni Jesse. Sabi niya, punta ka doon. Para hindi ka mahalata ni Saul, kunyari ikaw ay magdadaos. O magdaos ka ng isang, ng offering, ng pista doon. Pero i-anoint mo ang isa sa mga anak ni David. Tapos nung pumilang mga anak ni Jesse, puro matatangkad, mga gwapo, matitipuno. Pagkakita ni Samuel, sabi niya, baka pinili ito ng Diyos. Grabe, ang tangkad, ang lakas. Tapos binulungan siya ng Panginoon, Samuel, huwag kang tumingin sa panlabas. Ang mga tao tumitingin sa panlabas, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Tapos nakapila na lahat. Sabi, wala pa rin sinabi si Lord na itong pipiliin. Sabi niya, Jesse, ito lang ba ang mga anak mo? Meron pa po, nandun sa pastulan. Tawagin mo siya. At nung makita si David, sabi ni God, yan ang piliin mo. A man with a heart for God. A man na nagsasabi sa atin sa Psalm 27, one thing I ask, one thing I desire. No wonder he became the greatest king of Israel. Bakit po siya sinabing a man after God's own heart? The heart of David, single-hearted or whole-hearted devotion to God in worship and in the Word. Ang puso ni David, single-hearted po, whole-hearted ang kanyang devotion to God sa pag-worship at sa pagtanggap ng kanyang salita. What is your wanting?
I'd like to encourage you to connect fully, wholeheartedly sa Panginoon. Na kahit marami kang pagpipilian, hindi mo ipagpapalit yung paglapit sa Kanyang presensya at pagsamba sa Kanya. Nais ko pong tumayo tayo as we read this analogy. As we read this analogy. Think of it this way. Think of it this way. I'd like you to join me in reading this. When God created fish, He spoke to the sea. Di ba? Let there be fish. When God created trees, He spoke to the earth. Kailangan umusbong ang mga kahoy at mga laman. When God wanted to create a person, a man, He spoke to Himself. Anong sabi ng God? Then God said, let us create man in our image and in our likeness. If you take a fish out of water, what will happen? It will die. Pag tinanggal mo ang kahoy sa buhangin, mamamatay din. When man is disconnected from God, he dies. God is our natural environment. We were created to live in His presence. Tayo'y nilikha para mabuhay sa Kanyang presensya. We have to be connected to Him. It is only in Him that life exists. Ang buhay natin ay buhay pag ikaw ay konektado sa ating Panginoon. Let us make it our top priority to stay connected with God. We remember that water without fish is still water. Fish without water is nothing. Soil without trees is still soil, but trees without soil is nothing. God without man is still God, but man without God is nothing. But when you are with God, you are alive, and life is something. Life is something. Piliin mo sa oras na ito, Lord, kahit anong mangyari, ang connection, ang relasyon ko sa iyo, ang pahalagaan kong una sa buhay ko. Let's worship the Lord.